Konnichiwa, meus amores. So, sa lahat ng gustong mag-business and hindi pa alam ko anong uumpisahan, let me share my recipe of this egg pie. Actually, mabenta to sa akin eh. Nakakagawa ako ng 30 packs per day. I will be posting these ingredients after this video. So, step by step muna tayo mga guys. And sa baking, dapat talagang mahabang-mahaba yung pasensya natin dahil syempre sobrang precise yung mga sizes, measurements, and then talagang mag-aantay ka ng oras. Ayan, so as you can see, pinaghalo ko lang yung egg pie crust isang bowl. Yung all-purpose flour, sugar, egg yolk, and then yung cold butter. And syempre, kailangan ang ihahalong tubig is ice cold water. And huwag kalimutan yung pinch of salt. Actually, naglagay ako dito ng 2 tablespoon cornstarch. Sa akin kasi mas okay yung texture niya kapag may cornstarch. And sa paghahalo ng egg pie crust, mas okay na hindi nadidissolve lahat. As in, hindi tunaw lahat ng butter. Kasi kung hindi tunaw lahat ng butter, dun kayo makakapag-create ng crumbly taste or texture dun sa egg pie crust kapag binake nyo na siya. So, kung hindi naman kayo nagmamadali, pwede ko yung gumawa ngayon ng egg pie crust and then i-ref nyo na muna, kinabukasan, pwede nyo na siyang gamitin. Pwede din naman agad-agad na i-bake nyo na. Ako kasing ginawa ko, so hinulma ko muna yan, yung egg pie crust, and then after nun, nilagay ko siya sa egg pie pan ba tawag dyan? Nabubulol na ako. And then, nung pagkalagay ko sa egg pie pan, niref ko muna siya. So, habang nasa ref yung egg pie crust, gumawa muna ako ng merengue, bahala na kayo dyan, kayo na mag-adjust. So, soft pick lang dapat ang meringue. So, while we're doing the meringue, hiniready ko na rin yung egg yolk butter, yung custard butter or egg custard mixture. Naghalo-halo ko lang din yan in a bowl. Yung condensed milk, evap, yung egg yolks, vanilla essence. Siyempre meron din siyang sugar. And wag kakalimutan maglagay ng pinch of salt. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang asin daw, flavor enhancer. Ayan na, alam mo na. Ayan, so hinalo-halo ko lang siya. Actually, yung custard mixture para lang din siya sa leche flan. Ang pinagkaiba lang dito is mas konti yung itlog. So, 5 na eggs yan and 1 egg yolk. Kung hindi nyo naman gusto masyadong matamis, pwede nyong hatiin or wag na lang lagyan ng asukal. Nandiyan tayo sa mga health conscious. Saka wag kayo mag-worry na sa first baking nyo, first try ng paggawa nito hindi nyo ma-perfect, diba? Practice makes perfect. Sa lahat naman ng bagay pag ginusto nyo. So yan, halo-halo lang hanggang sa mahilo ka. Sarap. Actually, natutunan ko lang tong egg yolk. Ay, egg yolk? Ano ba pinagsasabi ko? Yung egg pie. Nag-search ako sa YouTube. Tapos, siguro ilang try din ako nito bago ko ma-perfect. Actually, ito na yung pinaka-okay sa akin. Dami ko na rin masayang na arena at saka itlog. Diyos ko, dahil. Pero, okay na din kasi nga, di ba, practice makes perfect. So, ayan na. Okay na yung custard mixture. Ihahalo na natin dyan after yung, ano ba tawag yun? Meringue. Ano ba kasi dapat yun? Merengue. Ewan. Basta yun na yun. Yung white eggs. Yung white eggs na ginawang parang shaving cream, ganun. Yung white eggs naman, kailangan soft pick. Huwag masyadong matigas kasi mas okay kapag soft pick yung egg whites na pagkakagawa. Cute tignan pag naluto yung egg pie. Ano ba? So, ayan, diba? Para siyang shaving cream. So, hinalo ko na dyan. And then, syempre, careful din sa paghalo. Huwag naman yung halong, bardagulan, ha? Kasi yan yung magpapakreate ng toasted dun sa itaas ng egg pie. And then, dito sa ingredients natin, 2 pan yung nagawa ko dito. Actually, parang
tama lang yung size, hindi masyadong malaki. Kasi kung isa lang pan na gagamitin ko, sobrang laki niya pagka naluto. Siyempre nakakaumay naman, nakakaumay siya actually pagka yung maraming kainin. Siniraan. Pero ito mas okay to kasi nga, pambenta, 'di ba? So, kikita to. Kikita kayo, promise. And then yan, habang nire-ready ko siya, preheated oven na ako niyan eh. So, first, 180 degrees. Then, for 15 minutes muna. Ibibake natin yan for 15 minutes ha, sa 180. Then, after nun, i-change natin yung temp ng 160 degrees. And, ibibake natin siya ulit ng 30 minutes. So, sa oven ko na yan, ang ginawa ko kasi, 30 minutes for 160. And then, meron pa akong sinet na another 5 minutes or 10 minutes, 150 degrees naman siya. Kasi, depende yan. Basta kapag hindi na umaalog, okay na siya. So, ayan na. Okay na. Try nyo. Ciao!